Hi guys! Welcome back to my channel. Ako nga po pala si Adam Cedric Iconda. Ngayong araw ay may isa namang Real Talk vlog ang ating tatalakayin. Pag-uusapan natin ang tungkol sa pagiging mabuting katiwala at hindi mabuting katiwala. Yap, alam kong old school na itong pakinggan, pero dapat nating malaman ano nga ba ang kahalaga nito, lalo na sa buhay natin pang araw-araw. Bago tayo magsimula, ipapakilala ko muna ang aking mga kasama. Justin. Hi guys! Ako nga po pala si Justin Hinarano. Lance. Hi guys, ako nga po pala si Lance Edril de la Cruz. Adri. Hi guys, ako nga pala si Adri Biober. Andrew. Hi guys, ako nga po pala si Andraman. Bernard. Hi guys, ako nga pala si Bernard Gumio. So first, ano nga ba ang katiwala? Simple lang. Ang katiwala ay isang pinagkakatiwalaan ng isang responsibilidad. Pwede yan sa bahay, tindahan, opisina, o kaya isang bagay na pinagkakatiwalaan sa iyo ng iyong kaibigan. Dumako naman tayo sa hindi mabuting katiwala. Okay, real talk muna tayo. Kapag sinabi natin hindi mabuting katiwala, ito yung tipo ng taong una, Nagkukunwaring abala, ngunit wala namang ginagawa. dito pumapasok ang mga taong tamad. Pangalawa, Nangungupit ng kita ng tindahan. dito pumapasok ang mga taong walang trabaho kaya nangungupit na lang. Pangatlo, Hindi pinapalagan ang mga gamit na pinagkaloob o pinagkatiwala ng kanilang mga kaibigan. in short, walang pagpapahalaga. At panghuli, Gumagawa ng palusot kapag may nasirang bagay. dito pumapasok ang mga pagsisinungaling ng isang tao. Bakit po lang binigyan mo sa plate? Ay sorry, hindi ko po alam. Baka po nagkamali lang ng bilang. Kung tayo Honest mistake ba yon o sinadya? Ginawa ko dun. Dumako naman tayo sa mabuting katiwala. Ibahin natin ang mabuting katiwala. Ibang level ito. Kahit walang nakakakita, gumagawa pa rin ng tama. Ito ang mga halimbawa. Una, Tapat kahit walang nakatingin. wika nga nila, kahit pagbaliktarin mo pa ang tapat, tapat pa rin ito. Sa madaling salita, ang tapat na tao ay hindi nagbabago. Pangalawa, Responsable sa trabaho. alam niya ang kanyang responsibilidad bilang isang empleyado o katiwala. Pangatlo, Marunong mag-alaga o magpahalaga sa isang bagay. dito naman pumapasok ang mga taong bago gumawa ay pinag-iisipan ng ulit-ulit. At panghuli, Nagbibigay ulat ng tapat sa may-ari. hindi nagsisinungaling at tapat sa kanyang tungkulin at tunguhin sa buhay bilang katiwala ng ulatan. Sir, ma'am, nandito po lahat ng kinita ng tindahan. Wala pong labis, walang kulang. Maraming salamat. Bakit nga ba mahalaga ito? Kasi ang katiwala ay parang salamin. Kapag nabasag, mahirap na itong buuin ulit. Kaya, kung gusto mong respetuhin ka, simulan mo sa pagiging tapat, kahit sa maliit na bagay. Sa panahon ngayon, bihira na lang ang totoong mapagkakatiwalaan. Katulad lang yan ng pinagkatiwala mong pag-ibig, ngunit iniwan ka lang bandang huli. Pero, pwede kang magsimula sa mabuting pamamaraan na hindi nakakatapak ng ibang tao. Maging mabuting katiwala sa buhay, sa paaralan, at sa trabaho. At higit sa lahat ng buhay na ipinagkaloob sa iyo ng Panginoong Diyos.
Kung nakarelate ka at merong natutunan, don't forget to like, share, and subscribe. And comment, mabuting katiwala ako. Kung isa ka sa mabuting katiwala.